Tapos kung mahal mo talaga rin yung pamilya mo, ayusin mo yung katawan mo para maalagaan mo sila, 'di ba? Actually, I'm doing this for my apo. Ako si Nene Castillo, 56 years old. Yaya ng apo ko. Ang Yun. gandang title description nun eh. Tanong lang po namin, kasi syempre, each guest is given a different journey. Paano nila nalaman tong Henshin Retreat? So, sa inyo naman pong side, paano nyo nalaman yung tungkol sa Sa retreat Facebook, nabasa ko siya, tapos binasa ko siya ng paulit-ulit. Nabasa ko yung kay Lani, na-inspire ako. Tapos parang, okay, kasi 43 siya. Right? Tama ba ako? 47. Kaya sabi ko parang, okay, pwede pa ako kasi 47 siya. Parang ganun eh. No? So yun, sabi ko, okay, pina-check dun sa anak ko. O sabi niya, mama, totoo naman, parang totoo. Okay, kako, i-roll mo na ako, anak. Oh, ganun kasi usually yung mga bata sila yung nakakaalam dahil nga sa Facebook minsan madaming scam na eh. No? Kaya syempre, ang hirap din naman mag-invest sa isang bagay na maaaring sa bandang huli pagsisihan mo. So kayo po, ano yung mga hesitation nyo nung una? Syempre meron kayong doubts and fears bago kayo nag-decide na sasali ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Baka mamaya ako masyadong rigid or masyado siyang advanced na hindi ako makasabay. Tapos syempre, ang given sa akin, sino ba yung mga classmates ko? Baka mamaya puro bagets. Di ba? So, yun yung hesitation ko lang. Pero sabi sa akin ni Lani, okay lang mama kung bahala sa inyo. Kasama niyo ako dito, all the way. So actually, ano siya sa akin, siya yung talagang nakapush din. Assure sa inyo. Oo. Siyempre, pagpunta nyo dito, iba pa din yung expectation versus reality. Babalik tayo dun sa unang araw nyo. Nung pagdating ninyo, kasama yung buong entourage na pamilya ninyo. Akala ko si ma'am ikakasal kasi may ano siya may best man, may groom, may mga bridesmaid. Hindi po, kasama niya po yung buong pamilya niya. Nararamdaman nyo dun sa pagsama nila na talagang si ma'am ay importanteng tao sa pamilya nila na kasama niya yung buong mga nagmamahal niya sa biyahe, inihatid siya dito. Balik po tayo doon. Nung pagdating niyo po, ano yung first impression niyo sa amin? Medyo may konti akong kaba, kumbaga, kung kakayanin ko talaga. Tapos, pero syempre, dahil nga full support naman yung family ko, di go na nga. Tapos, okay sa akin yung room. Solo ko, parang, okay. Parang lahat kasi okay eh. So, yung okay yung accommodation. Yeah, the accommodation and everything. Halimbawa po, yun na nga, yung fear ninyo and yung doubt ninyo about dun sa workout activity. Balik naman tayo dun sa unang beses kayo namin nakasama sa group exercise. So, ang expectation nyo, ang doubt nyo, baka pwedeng mahirapan ako. Ano naman yung reality? Yung mismong naramdaman nyo pagkatapos? Okay sa akin kasi dinadahan-dahan nyo kami. Kumbaga, hindi yung parang mag-walk out na ako. Kasi yung anak ko sabi niya sa akin, mama, pag hindi mo kinaya, okay lang yan kahit naka-enroll ka, papasundo lang kita at uuwi ka lang. Ganun lang kasimple. Kesa pahirapan mo yung sarili mo. So, lagi niya akong tinatanong kung okay na ako. Sabi ko, okay lang ako, kayang-kaya ko. Nag-i-enjoy nga ako kasi parang hindi ako nabibigla. Parang bukas, pwede pa ako. Dati kasi, pag sumasali ako sa ganyan, bukas parang maghapon na akong tulog dahil masakit lahat mula sa dulo ng buhok hanggang sa dulo ng kuko, masakit. Everything. So, dito, kaya kong bumangon. Although nahihirapan sa akin si Miss Lani magkatok-katok. Pero nakakabangon ako, nakakasali pa din. Di ba? Alam ko na lagi akong late. Kasi hindi nyo alam, gumagapang-gapang na ako sa kwarto ko. Oo nga, ma'am, yun din yung napansin namin. Pero pag dumadating kayo, sobra kaming na-inspire. Of course, dito naman sa retreat, sabi nga namin, everything is optional. Kailangan ikaw mismo yung magde-decide kung gusto mong mag-participate sa activity. Kaya although late yung minsan na dating nyo, pero grand entrance naman. Kasi, ibig sabihin, kung kaya ni ma'am, dapat kaya din ng mas bata doon sa amin. Kaya, kumbaga, kung nakakapagbigay kami sa inyo ng inspirasyon, kami mismo nakakakuha sa inyo ng inspirasyon. Bumunta naman tayo dun sa pagkain. Siyempre may expectation kayo. Ang daming nagdududa sa amin dun sa tinatawag namin magpapa-buffet. So,
expectation versus reality, yung journey Ay, ninyo. sobra yung pagkain. Wala akong masasabi. Talagang pa-buffet. At saka talagang, kumbaga kami na ngayon sumusuko sa pagkain. Labis-labis, masarap, very good. At yung low carb. Yun. Oo. Siyem- Yun talaga. Siyempre, every time po kasi tayo na nagpapa-buffet, may attempt pa din na maging diet yung pagkain, pero hindi nasasacrifice yung sarap niya. Kamusta naman po yung lasa ng pagkain? Masarap. Yun na nga ang fear ko eh. Baka mamaya hanap-hanapin ko pag uwi ko sa amin. Sanay lang kami sa normal na luto. Dito talagang pang-restaurant ang kinakain. Mabalik ko lang, no, nung una, sabi nga ni ma'am, tinatanong siya nung anak niya kung okay pa ba kayo dito, anytime na gusto niyong umuwi, iuuwi namin kayo. Pero ngayon, si ma'am pa yung nagpapa-extend ng stay. Iba talaga si ma'am, di ba? Nakita niyo naman. Oo. Yung attitude, yung expression, talagang nakaka-positive vibes. So, madaming mga experiences dun sa retreat, pero dun sa experience niyo, ano yung nag-stand out? Kung ano yung pinaka naging memorable sa inyong experience? Ayong kahapon, dun sa dun sa ATV. Actually, nag-ATV rin ako before. Pero ito parang one to sawa. Talagang ang sumasakit yung kamay ko. Yun lang yung ano ko na baka hindi ko na ma-push. Pataas. Parang yun lang. Pero todo ako. Tapos yun, sobra akong na-excite dun sa trail. May mga ganyan sa amin pero hindi ko na ginagawa. Ayoko talaga. Dahil feeling ko ay hindi ko kaya. Kumbaga kung may mga bato-bato ay wag na lang. Dahil natatakot akong madulas. Tama. Tapos, una, andyan kayo na full support dun na umaalalay sa amin. Lalo na sa akin dahil siguro ako nga yung pinaka-old. Hindi ko rin alam nakakayanin ko. Yung totoo yun ha, hindi ko rin alam nakakayanin ko. Alam ko naman na pag hindi ko na kaya mag-stop ako, kinakaya ko. Tapos yung anak nyo tumutulong din sa akin. Parang, okay, go with the flow ako dahil lahat naman ay nandyan para mag-support sa akin. Yun ang matindi sa akin, hindi ko in-expect na kakayanin ko yung ganong kadudulas, mga bato na basa, na gumagalaw-galaw, yung dun sa scaffoldings na gumagalaw. Parang, bakit ba ako mag-risk? Pwede naman akong matulog, di ba? Ay, sige, go! Sali din ako dun sa mga bagets dun sa falls. Hala, kaya nyo ako. Sali din ako sa inyo. Yun talaga ang memorable sa akin. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi na po namin kinailangang alalayan si Ma'am Nene. Isa po siya sa nanguna sa amin. Nadaig pa niya yung ibang mga bata at natapos niya talaga up to the falls. Ibig sabihin, hanggang finish line, kinaya niya talaga. So katulad po nung sinabi niyo sa akin kanina, sa 3 days pa lang tayo nasa retreat pero physically na yung nakita niyong improvement. Yung sa tuhod ko, na dati pag umaakyat ako at bumababa, masakit, nahihirapan ako. Ngayon, hindi na. Hindi na masyado. Kumbaga, actually parang wala na nga ako naramdaman Naalala ko lang ngayon na parang wala na nga pala dahil hindi ko na nararamdamang may sakit. Ito lang yung masakit dahil siya pwede ito yung exercise, yung muscle. Pero yung sa tuhod ko, nawala Kaya pala kung itutuloy-tuloy ko, lalo na, no? Baka mamaya maging sanggol pa ako. Pabata ng pabata. Exercise ang kulang. Hindi kasi naramdaman namin na yung attitude nyo tsaka yung demeanor ninyo hindi nakakatanda kasi masiyahin kayo Yung sa katawan lang dahil nga siguro from bad habits na na-acquire ninyo before na ngayon, kung masiyahin na kayo nun, ewan ko na lang kung lalo pa kayong naging fit yung body ninyo, lalo pa kayo sigurong makakapagpasaya ng ibang tao at makapag-aalaga ng iba. Kaya nga, yun nga. Kahit kami ay na-inspire ninyo, ano po yung message nyo dun sa iba na gusto ding sumali ng retreat pero nag-hesitate sila? Ay nako, wag nang pag-isipan. Dahil talagang ginagawa mo to hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Tapos kung mahal mo talaga rin yung pamilya mo, ayusin mo yung katawan mo para maalagaan mo sila. Di ba? Actually, I'm doing this for my apo. Para baka mamaya pahirapan akong habul-habulin ko siya, di ako ngayon ang habul-habulin niya. Di ba? Katulad po nun, na-experience niyo at sabi na nga natin,
kung sa atin nakakabuti, bakit hindi mo iaalok dun sa mas mga mahal mo sa buhay? May i-recommend niyo po ba yung mga retreat sa pamilya ninyo? Sa anak ko mismo. 'Di ba? At saka sa mga kaibigan ko, na lalo na yung mga ka-age ko, na nako, may pag-asa pa tayong makatakbo ng mahaba.